Best clap of praise sa ating Diyos. Thank you, Lord. You deserve all the worship. You deserve all the honor. Walang katulad mo, Panginoon. Wala kaming maipagmalaki sa iyo, Panginoon. Lahat kami, O Diyos, nanggaling sa putik, nanggaling sa maruming buhay, ngunit inaahon niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong biyaya. Ang inyong dugo ang naglinis sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Though we are not worthy of you, but you made us worthy through your cross, Lord God. Kaya salamat, Panginoon. We worship you today, Lord. Wala kaming ibang focus ngayon kundi kayo. Hindi mo na namin iniintindi ang aming mga dalahin sa buhay. Lord, ang mahalaga, kayo aming masamba. Mapangiti namin kayo ngayon, Panginoon. We love you, Lord. We love you. Lord, salamat sa araw na ito. Pinapupurihan namin kayo, Panginoon, sa napakagandang araw. Na kami may lakas, may sigla upang kayo sambahin. Papurihan, Panginoon, for 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Kaya salamat, Lord, kinatagpo niyo kami at patuloy niyo kaming kakatagbuin sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat. And Lord, right now, isuot niyo sa amin ang baluti ng katwiran. Kung may nakikita kayong bahid ng kasalanan sa aming puso, isipan, buong kaluluwa, buong katauhan namin, Panginoon, humihingi kami ng tawad. At nagpapalinis kami ng inyong buhay at banal na dugo. Hayaan po ninyo na ngayong araw na ito, maranasan namin ang kapangyarihan ninyo. Lord, wala pong salita ninyo na hindi namin matatanggap, na hindi po namin ma-ingest at madadigest, Lord. Bawat salitang gagaling sa inyo, Panginoon, ay babago ng aming perspective, ng aming buhay, Panginoon, which will in turn affect our future. Kaya salamat, Lord God. Ngayon pa lang itinatama mo na kami through your word, Lord. We will not only be informed today, O God, but we will be transformed from glory to glory according to your image. Salamat, O Diyos. Hayaan niyo po, nalalabas kami sa lugar na itong dala-dala, ang katagumpayan. Maraming answered prayers na darating, Panginoon, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Lord, let healing flow, deliverance flow. Let your love, grace, mercy, power, let your joy and peace flow in our midst, O God. Hayaan niyo rin, O Diyos, maabot po nito ang aming mga mahal sa buhay. At Panginoon, in-entrust namin sa inyong buong araw na ito, gawain ito, Panginoon. Ngayon pa lamang tinatanggap na namin ang katagumpayan at dinedeklara na namin, and we decree, Lord, the complete defeat of the devil in our midst. Wala siyang karapatan o magagawa sa aming kalagitnaan. Walang salita ninyo ang mananakaw ng kaaway ngayong araw na ito. Ang bawat salita ay matatanim sa matabang lupa ng aming puso. At Panginoon, walang lalabas sa lugar na ito hindi napagpala, O Diyos. Muli, Panginoon, we entrust to you everything. Pagpalain niyo at samahan ang aming beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na nasa Wellington, New Zealand. Lord, protect them, provide for them, Lord, comfort them. Lahat ng kanilang pangailangan spiritually and all aspects, Lord, supply in Jesus' mighty name. Thank you for the anointing and the strength of our beloved spiritual parents. At salamat din, Panginoon, i-bless nyo ang lahat ng gawain ng JA1 sa buong mundo. Salamat, O Diyos, in-entrust namin sa inyo ang lahat ng bagay. We lift you up everything, Lord God. To
To you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. At atin din pong i-proclaim and i-declare ang atin pong kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Palakpakan po muli natin si Lord. Praise God. Ang atin pong minamahal na Apostle, Bishop Art, and Reverend Lynn ay nasa lugar po ng Wellington, New Zealand. And I think yesterday, nag-celebrate po ng anniversary doon. At praise God, patuloy po ang ating pagsama sa kanila through our prayers. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. This week po ay pabalik na po sila muli at makakasama na po muli natin sila. Pwede bang sabihin mo muna sa katabi mo, partner, malakas ang buhos ng presence ni Lord. Ramdam mo ga? Amen? At maging sa mga nasa online, let the presence of God flow and manifest over there in the online. Thank you, Lord. Dalawang bagay po ang karaniwang ipinag-aalala ng tao sa buhay niya. Ang una po ay kung siya po'y healthy, pangalawa ay kung siya'y may sakit. Kung healthy siya, wala siyang dapat ipag-alala. Pero kung may sakit siya, dalawang bagay ang ipag-aalala niya. Una ay kung gagaling siya, pangalawa ay kung siya'y lulubha. Kung gagaling siya, wala siyang dapat ipag-alala. Pero kung siya'y lulubha, dalawang bagay ang ipag-aalala niya. Una ay kung siya'y mabubuhay. At pangalawa ay kung siya'y mamamatay. Kung mabubuhay siya, come on, alam niyo na, wala siyang dapat pag-alala. Pero kung mamamatay siya, dalawang bagay ang kanyang ipag-aalala. Una ay kung sa langit ang kanyang punta. At pangalawa ay kung sa impyerno ang kanyang punta. Kung langit ang punta niya, wala siyang dapat ipag-alala. Pero kung sa impyerno siya napunta, dalawang bagay ang ipag-aalala niya. Una, ay kung ang gusto niya bang doneness niya ay well done or medium rare. Kumbaga sa steak ay matindi po ang atin pong, parang wala pong natawa, ano. Okay lamang yon kasi hindi po nakakatawa ang ating pag-uusapan ngayon. Our topic for today is ang hell. Pastor, nakakatakot naman yan. Wala pa namang undas Bakit yan ang pag-uusapan natin? So, marami po natatakot, pero ako po personally at ang mga Kristiyanong alam ang tayo niya sa Panginoon, hindi ho. Sa halip ho natakot ang maramdaman, ako personally, sa halip na ako'y matakot pag pinag-uusapan po ang hell, ay pasasalamat po sa Diyos ang akin pong nararamdaman. Sapagat alam ko na sa pamamagitan ng Biblia, tinuro niya kung anong dapat nating gawin para makaiwas tayo dito. Because hell is real. And if it is not going to be preached to the people or to the Christians, maybe hindi nila alam sila pala'y papunta na doon.
enjoy na enjoy pa sila sa kanilang ikangay buhay Kristiyano. But only to find out in the end na bakit hindi ito ang akin pong inexpect. I thought I am bound to heaven. Pero bakit nandito ako ngayon? Ang natatakot lamang po dito ay ang walang alam. Kaya praise God, may Biblia. Praise God, ipinipreach po ito. At natututo tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Hindi ka para dyan. Yung hindi nagsalita, ulit. Huwag kang matakot. Dahil hindi ka para dyan. Yan. Okay. Gusto pang gagayunin lagi eh. Hindi po totoo. Ito, malimit sinasabi ito ng maraming Kristiyano. Kapag believer ka, kaaway ka ni Satanas. At kapag unbeliever ka, kakampi ka ni Satanas. Marami ho nagsasabing ganon. Pero hindi ho ganon. Either believer ka o unbeliever ka, ang tingin sa iyo ni Satanas kaaway. Bakit? Dahil sa tuwing mapapatingin sa iyo si Satanas, nakikita niya ang image ni Lord. At ang galit ni Satanas ay sa Diyos. Tayo kumbaga ay collateral damage ng galit niya. At dahil para masaktan niya ang Diyos, kinakailangan saktan niya ang kanyang nilikha according to His image. Kaya po, huwag kang magiging complacent. Huwag kang magiging relax sa buhay Kristiyano mo. This month is about apostolic holiness. Gusto ng Diyos kumilos tayo at mamuhay ayon sa Kanyang salita at sa kabanalan niya. Pero gusto kong malaman nyo na sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya po tayong ginawang mga robot para alipinin lamang, kontrolin, pasunurin sa Kanyang nais. Sino ang naniniwala dito na hindi siya kinreate ni Lord na robot? Paano mo napatunayang hindi ka robot? Dahil nagagawa mo ang gusto mo. Pag hindi mo magawa ang gusto mo, then you have no will of your own. Kaya po nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis. Ang Diyos po hindi robot. Kaya ka nakakaramdam ngayon ng tuwa, lungkot, takot. Kasi si Lord may pakiramdam din. Ayon nga tayo sa wangis niya eh. In Genesis chapter 1:26. Kaya ka rin may free will ngayon, kaya ka nagdidesisyon ngayon, kasi ganyan din si Lord. Meron din siyang sariling desisyon. Kuhang-kuha po tayo ngayon sa Kanya. We are really created in His image. Hindi lang itong itsura physically, kundi also emotionally, spiritually, kuhang-kuha sa Kanya. Sukat po na binigyan niya tayo ng sariling pagpapasya na mahalin siya o saktan siya. Di ba kung magke-create ka ng isang bagay, dapat yung nilalang mo will only serve you. Na ikaw lamang ang ipiplease nito. Bakit ka kay-create ng isang bagay na alam mong sisirain ka nito sa dulo? Na alam mong hindi ka nito igagalang. Hindi ito magsaserve sa purpose na inilikha mo para sa Kanya. Pero ang Diyos po, sa sobrang pag-ibig niya sa atin, hinayaan niya ang ating pagpapasya na kung either piliin siya, mahalin siya, o i-reject siya at saktan siya. Suwayin siya o sundin siya. Na kahit sobra siyang nasasaktan, sabi ko nga, ang Panginoon po'y may pakiramdam. Amen? At kahit sobra siyang nasasaktan sa kanyang mga nilikha na sumusuway, sinasaktan siya, nilalayuan siya, sinisisi siya, bagamat wala siyang ibang hangad, kundi ang kagandahan ng lahat ng ating mga hinaharap, ng ating ngayon at hinaharap. Pero hinayaan niya dahil sa kanyang pag-ibig. Dinedelay niya ang judgment. Noong Old Testament po, isang pagsuway at pag ang Diyos ay napikon, may napakalaking dilubyong parating. Praise God, hindi ka nabuhay sa panahon ni na Moses, panahon ni na Noah. Nabuhay po tayo sa panahon ito kung saan mabiyaya na ang Diyos. Ang haba ng pasensya niya sa atin.
Na bagamat paulit-ulit natin siyang sinasaktan, nananatili ka pa rin dumadanas ng pagpapala. Na hindi mo naman deserve. Because you in the first place are only hurting the Lord day in and day out of your life. Dinedelay niya po ang judgment. Actually, 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi ho dito, this means that, contrary to man's perspective, the Lord is not late with His promise to return. Ang Diyos po'y muling babalik, si Jesus. Amen? As some measure lateness, but rather, His so-called delay simply reveals His loving patience toward you. Because He does not want any to perish. Ayaw ng Diyos na maraming mapahamak. Saan ka magpe-perish? Hindi ho sa mundong ito eh. Ang sinasabi niyang perishing na ito is the eternal judgment. The eternal separation from God. This is the perishing that will happen to people who does not come to repentance. Sa mga taong paulit-ulit na pinipiling saktan, layuan, suwayin ng Diyos, pag dumating na sa point na darating na ang Panginoong Hesus at inabutan tayo sa panahon na napakalayo natin sa Diyos, hindi malayong malapit ka doon sa perish na sinasabi, sa pighati na paparating. Kaya titingnan po natin ang kabutihan at pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mensahe ng impyerno. Hindi po natin basta ma-appreciate ang pagliligtas ng Diyos kasi lagi natin sinasabi, tayo niligtas ni Lord. We have been saved. Pero saan ka ba niligtas? Kaya hindi mo ma-appreciate at mapahalagahan eh. Kasi basta mo lang nasabi, basta ako'y ligtas na. Ay saan ka nga iniligtas? Parang ganito lang, hindi mo ma-appreciate ang liwanag kung hindi mo naranasan ang magstay sa dilim. Sino ho dito kapag ka nagkaka-blackout o brownout sa bahay, ilang araw, pagka sa kauna-unahang pagbukas ng inyong mga bumbilya sa bahay, ay kayo nagpapalakpakan, na para bagang, wow, doon pa lang ramdam mo na ang super blessed ka. Bakit? Kasi naranasan mong mapagkaitan ng liwanag. Kaya nung nagkaroon ng liwanag, wow, appreciate mo. Alam nyo, minsan, niisip ko, Lord, paano kaya kung naging makulit ka, kung kami ay inyong kinukulit, na medyo isasawsaw nyo lang kami ng kaunti sa impyerno pag kami nalayo? Yung ipaparanas nyo sa amin kung gaano kainit at kasakit doon, para lang kami magising? Alam nyo, I pray ganon. Para ang Kristiyano, hindi petics. Para ang Kristiyano, hindi parang akala mo, ito na ang buhay niya. Meron hong nananaginip ng ganon. Pinaparana sa kanya physically kung gaano kahirap ang pwedeng maranasan ng isang taong pilit na nire-reject si Lord sa buhay niya. Hindi mo ba alam na kahit nag-church ka, pwede mong i-reject ang Diyos? Hindi mo ba alam na kahit every Sunday narito ka, pwede kang may rejection kay Lord? It doesn't have to be the presence of you here that will determine, ay, ako'y talagang mahal ng batang ito ng anak kong ito No. Even if you are here every day, sitting in that seat, lifting your hands to God, pwede kang mayroong rebellion sa puso mo. Meron kang pagrereklamo sa Diyos sa anumang aspeto ng buhay mo. In fact, bago ka nga umalis ng bahay kanina, nagreklamo ka. Lakas naman ng ulo. Bagong carwash ako Lord naman, ganda-ganda ng aking suot, tapos ako'y mauulanan lamang, mapuputikan sa aking daraanan. Grabe ka naman. You know what? That's already rebellion. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, kaya mo pa O, ano sabi? Kaya pa o uwian na?
Appreciatein po natin kung saan tayo niligtas ng Diyos. Dahil kung hindi mo ito ma-appreciate ngayon, mamumuhay ka talaga ayon sa kalayawan ng mundo. Marami po ngayon masyadong inaalisan ng bigat ng impyerno eh. Na para bang wag natin yung pag-usapan, ang mahalaga tayo palangit na. Pero alam mo, para bang ito'y ginagawa mo na lamang kathang isip. Yung iba, sinasabi, itong mundong ito, ang impyerno. Narito na tayo. At pag tayo po ay maayos na tao sa mundong ito, pagkatapos ng buhay natin, tayo kay Lord na agad. Wala nang... But that's not what the Bible say. Ang iba, sinasabi, ang physical place, hindi daw physical place ang impyerno. Ito daw isang mental state ng isang tao. Nasa sa kanya daw sa sarili at isipan kung ang impyerno ay nandoon o wala. What is this? Na ito daw, yan namang pastor na hell na yan ay panakot nyo lamang sa amin. Kung gusto nyo kaming takutin sa aming mga sari-sariling buhay, ay yan ang inyong ituturo. Tungkol sa impyerno. Bay, magaling at hindi yung tinuturo sa inyo yung purgatorio. Meron ho ako nakita sa Netflix. Alam niyo ho ba ang pamagat ng series? Lucifer. Ayan ho'y pinapanood ho ng all ages yan. Sinong nakapanood na dyan? Alam kong walang magtataas ng kamay. At baka kainin ika ako ng lupa ngayon. Hindi naman. Pero I thank you for being honest if you raise your hand. Ano po ang tema nito? Kita nyo ba yon? Siya po'y may pakpak na parang nag-aapoy at may inaapakang ulap. Si Lucifer daw po'y bored na sa kanyang trono sa impyerno, na nagpunta po siya ng lupa at nagbukas ng kanyang nightclub. Hanggang siya po'y nakipag-team up, biruin nyo ha, sa isang tao, sa isang detective na babae, para masugpo ang kriminalidad at makatulong sa pagbibigay ng hustisya sa tao. Ano pong ini-imply nito? Na si Lucifer pwedeng kakampi mo? Imagine those people who's going to watch this movie or this series, na kanilang first time maririnig ang pangalang ito, at sasabihin nila, ito ang magiging pundasyon namin ngayon, na si Lucifer pala ay pwede kong maging kakampi. Kasi tumutulong siya sa tao. Ay sobrang tindi na po ng deception sa mind natin at ng mga tao. Given the times na we are in a situation na lahat napapanood na, madali nang tanggapin without considering the values and principles that shaped our thinking now. Parang ang bilis mong tanggapin pag mga ganito. Pero kapag salita ng Diyos, parang duda lagi. Kapag nakapanood ng balita sa telebisyon, ang dali mong i-absorb. Pero kapag pangako ng Panginoon, iniisip mo pa ba kung paniniwalaan mo o hindi? Baligtad eh. Pag pangako ng Diyos, dapat sambot at paniniwala agad. Pero kapag mga bagay na sa mundo, dapat lagi kang duda. Amen ba? May kausap pa ba ako dito? Nabalitaan nyo siguro a few days ago, ang nangyaring shooting incident sa isa nating kapatid sa Amerika na si Charlie Kirk. 31 years old. Nag-i-speak po siya sa isang university sa Utah when he was shot fatally by a certain gunman. At ito po matindi. Yung gunman na si Tyler Robinson was a very intelligent man. Alam nyo ba kung sa atin, sa Pilipinas, ang kanyang grado sa eskwelahan ay straight 1. Straight 1. Kaya dito ko nakikita na wag mo lamang pala pakagalingin ang IQ ng anak mo. I-develop mo rin
ang kanyang other aspects, the EQ, the SQ, the AQ, 3 pa yan. Eh tayo ngayon, anak, dapat number 1 ka sa school. Dapat ikaw ang top 1 valedictorian, highest honors. Talunin mo ang principal mo. Anong gagawin natin? Bibigyan natin ng bahay at lupa ang principal mo? Para ikaw lagi ang top 1? Lagi nating itinatanim sa ating mga anak na dapat number 1 ka sa eskwelahan. Ay hindi naman yung pagiging number 1 mo sa eskwelahan ang tutukoy kung ikay magiging maayos at tapat na tao sa banda dyan. Ang dami ho dito, kayo ho ay 75, 76 ang marka noon. Ang iba nga ho sa inyo, hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kayo po ay mga tinuturing ng mundong ito na successful. Bakit? May Jesus ka eh. Imagine the deception that is happening now. Pwede bang maging kakampi mo si Lucifer? Sino magsasabi dito pwede? Sa simula, pwede. Pero panandalian lang yon. Kapag panahon na ng paniningil, baka hindi mo kayanin ang iyong pinasok. Kahit po ang mundo natin ay ganito ngayon. Alam nyo ba yung si Tyler Robinson ngayon, na binabanggit ko na naging gunman ni Charlie Kirk. Si Tyler Robinson ay kinakahabagan ng marami, which is fine for me. Pero to the point na binavalidate po nila ang ginawa ni Tyler Robinson. At sinasabi nila, tama lang na pinatayang si Charlie Kirk. Nag-i-spread yan ng hate. Nag-i-spread yan ng deception. Who are you to judge a person? Maybe we do not agree on many things, pero it will never justify a violence. Pwedeng magkaiba tayo ng opinion ngayon, pero pwedeng may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Pwedeng iba ang iyong binoto sa aking ibinoto, pero mahal natin ang isa't isa. Kasi at the end of the day, hindi ang ating mga opinion, hindi ang ating mga ipinaglalaban ang magde-define kung sino tayo. Ang magde-define sa iyo ay kung sino ang sinasamba mo. That's all. Ang iyong pagiging isang faithful na tao sa Diyos, hindi nakadepende sa galing mo. Lalong hindi ito nakadepende sa husay mong magpaliwanag ng maraming bagay. Ito'y nakadepende sa kung sino ang sinasamba mo. At sabi ng Bible, ang sumasamba sa Diyos na buhay ay matatalino at marurunong. Yan ang definisyon ng Bible. Kaya lahat ng naririto ngayon matalino at marunong. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala'y matalino eh. Hindi lang halata. Kahit po ang mundo'y pasama ng pasama, the Lord still holds the world together. May order pa rin. Meron pa rin peace and joy ang mga tao. Hindi po chicken joy ha, peace and joy. Kung dito sa mundo, naglolokohan na lamang lahat, tayong mga Kristiyano, walang lokohan na, dapat seryosohan na tayo. Because if heaven is real, hell is also real. Amen. Ilan pong verses sa New Testament ang binanggit ang hell? 162 verses. And ilan po ang si Jesus mismo ang nagbanggit? 70. Na si Jesus mismo. Ibig sabihin, pag ang daming beses binanggit ni Jesus yan, ibig sabihin, dapat seryosohin yan. Dapat yan ay pag-aralan, alamin, intindihin, sapagkat may sinasabi si Lord. Napakahalaga, pag inulit-ulit ang verse, at pinag-usapan niya ng pinag-usapan, kailangan seryosohin. Kaya kailangan po nating i-preach ang good news, si Christ, at kung ano ang kaligtasan, at saan tayo iniligtas.
sapagkat matindi ang sasapitin ng taong hindi ito naintindihan. May mga nagtatanong pa ng ganito, if God is good and loving, why does He send people to hell? Sige nga, kung ang Diyos may pag-ibig at siya'y mabuti, bakit siya magdadala ng mga tao sa impyerno? Naalala ko ho, nung ako'y kumain ng isang buong papaya na hinog. Sino nakaranas na ng gayon? Isang upuan yon. Ay, ang sarap naman eh. Ay, ano lang ang magiging resulta? Ay, di... Yun na. Tuloy-tuloy. Opo, mula noon nadala na akong kumain ng papaya ng marami. Ngayon, moderation na lang. Hindi ko na nararanasan yun. Ano ba yun? Parusa ba sa akin yun? Yung pagkain ko ng maraming yun? To be honest, parang hindi. Pero kung pinili kong iwasan o bawasan ng kinain ko, hindi ako magkakaganon. Ibig sabihin, bunga pala yun. Sabihin natin, bunga. Bunga ng aking katakawan sa papaya. Hindi talaga parusa yun. Bunga yun. So, ibig sabihin, ang Diyos po, sa totoo lang, the message of hell is not really to punish people living in sin. Ito, gusto ko buksan yung isipan nyo dito. Hindi lamang po, kaparusahan ito. Pero ang totoong ugat nito is to show that it is just a byproduct. Resulta lang ito ng pagpili ng tao. At ano yung choice na yon? Pinili niya kasing i-reject ang Diyos. So hindi totoo na ang Diyos ang nagdadala sa tao sa hell. Kundi sarili mismong desisyon ng tao na pumunta doon. Amen ba? Produkto lamang ito ng sarili mong desisyon. Pinaliwanag na sa iyo lahat dito sa lupa, Bible study ka na, in-AG ka na, dineliverance ka pa, din-EA ka pa, lahat na ginawa sa iyo, pero tuloy ka pa rin sa ginagawa mo, choice mo na yan. At wag mong sasabihin, Lord, ang sama mo, ba't nangyari sa akin to? Aba, ay choice mo yan eh. I have no choice, sabi ni Lord. Because you have your own choices. Sabi mo sa katabi mo, ano ba ang pinipili mo? Lahat na inilatag sa iyo sa Biblia. Everything was laid out to you into the open for you to have a better decision. Pero bakit marami pa rin tao pinipili, Lord? Hindi ko pa kayang bitawan ito. Siguro next week, or next month, or baka sa next lifetime ko na mahal ko siya eh. Minsan ako nakakita ng gwapong ganito. Baka sa sunod na buhay ay ipis na ako eh. Come on. It is your choice. Sabi mo sa katabi mo, choice mo yan. Kaya wala pong magagawa ang Diyos, kundi maglagay ng isang lugar, gumawa o magkaroon ng isang lugar na kung saan wala siya doon. Kasi ayaw sa Kanya. Alam nga namang dalhin ka ng Diyos sa piling niya, ayaw mo nga. Kaya merong nakalaan para doon sa mga ayaw sa Diyos. Hindi ho, mahal na mahal ko si Lord. Kumusta ang buhay mo? Nagpapakita ba ito ng talagang paglapit mo sa Diyos? O ang buhay mo ang pagpapakita lamang niyan sa harapan ng marami is righteous, pero sa likod ng lahat, ang daming may kilala sa iyo. Maraming hindi na be-bless. It's your choice. At walang pumipilit sa iyo na gawin yan. It is your own choice. Kaya kung ang isang tao ay makakarating sa lugar na kung saan wala doon ang presence ng Diyos, sa impyerno, hindi ka dinala ng Diyos dyan. Pinili mong lumakad papunta dyan. Sabihin mo ulit sa kaliwat kanan mo, mag-ingat sa pinipili. Kung dito sa lupa patuloy nating tinereject si Lord, darating ang time talaga, may paglalagyan tayo. Oo.
Hell is not a place for people whom God hates, but for people who hate God. Hindi galit ang Diyos sa'yo, kaya ka nasa hell. O ang isang tao ay makakarating sa hell dahil galit ang Diyos sa'yo. Awang-awa nga siya sa'yo eh. Kaya lang umiiral ang justice ng Diyos. Umiiral ang kanya pong kabanalan. Kaya po ang ilalagay doon yung mga galit sa Diyos, rebellious sa Diyos, ayaw sa Diyos. Praise God, hindi tayo kasama doon. Amen? Ay ano ho, dapat tanong, ganito po ang dapat na tanong, hindi yung kaninang, if God is loving and good, why is He sending people to hell? Hindi yun ang tanong. Ito ang dapat na tanong. Bakit mas pinipili ng tao ang hell kaysa sa good and loving God? Bakit? Ito ang nakakapag-wonder. Alam mo nang pakapahamakan yon, pero bakit dun pa rin ang pinipili ng tao? Alam kasi ni Satanas na hindi ka akit-akit ang impyerno. Kaya ang pinapaganda niya ay ang daan papunta doon. Para kapag tuwan-tuwa na yung tao, wala nang choice kundi tumalon doon. Kasi ang ganda ng dinaanan, wow, bulaklak. Wow, ang ganda, dami, pera, wow. Hindi niya alam yung dulo pala. My God, hell. Ang pinagaganda ni Satanas yung daan. Kaya mag-ingat ka sa dinadaanan mo. Akala mo'y tama. Akala mo'y pwede. Hindi mo alam ang dulo'y distraction. Yan ang sabi ng Proverbs. Matthew chapter 4 verse 3. Kung paanong tinukso ni Satanas si Jesus noon, same thing ang nangyayari hanggang ngayon. Ito lang din yun. Ganito lang kung paano pinagaganda ni Satanas ang daan. Kung bakit pinipili pa rin ng mga tao ang hell kaysa sa Diyos. Because of this. Matthew 4 verse 3. The devil came to tempt him and said, if you are the Son of God, tell these rocks to become bread. Alam na natin ito, the temptation of Jesus in the wilderness. Ano ho, napansin natin dyan? Ito ang unang pampaganda ng daan. Wow. Number 1, instant gratification. Sige nga, kung ikaw ay Diyos, yung tinapay, yung bato, gawin mong tinapay. Marami ho ngayon ang napaka-impatient na tao. Gusto lagi instant lahat. Impatient na ho ang karamihan. Kaya lang sabi ng Proverbs 14:29, patience leads to abundant understanding. But impatience leads to what? Stupid mistakes. Sa totoo lang naman, sa isang trabaho, anything, kapag ikaw ay nagmamadali sa isang relasyon, sa pagpili ng mapapangasawa, masyado kang nagmamadali. You will lead to stupid mistakes. Anything, i-apply mo sa kahit saan. Sa pagmamaneho mo, ikay nagmamadali. Sa trabaho mo, kung ikaw ay welder, kung ikaw ay kung ano mang scaffolder, skilled work, it takes time. Tama? Ikaw sa pag-ako. Sa pagluluto mo, kapag ikay minadali mo ang pagluluto. Ano ba? Sa pag-aaral mo, minadali mo ang pag-aaral. Everything, any aspect ng buhay natin, pag minadali mo, ang dulo is stupid mistake. Pinapaalala sa atin ng Diyos, kailangan may proseso lahat. Hindi pwedeng instant ang lahat ng bagay. Kailangan pagdaanan mo rin ang proseso nito. Kailangan pagpipili ka ng partner in life, iba panalangin mo. Pagpipili ka ng partner in life, wag agad yapos. Kasasagot lang ngayon kinabukas ay yapos na kayo. Minamadali mo, hindi pa time para magyapos kayo. Hello? Sabi nga po, ang hindi makapaghintay, nagiging tatay.
At ang laging nagkakamali, nabubuntis. Pero bakit ang mga dami ngayon? Dito sa Batangas, highest rate of teenage pregnancy. Growing ang number. Bakit? Kasi puro impatient ang mga kabataan. Puro impatient ang mga tao. Mahal mo ako, di ba? Birthday ko ngayon. Oy, ano naman? Aba, syempre, regalo mo sa akin ang iyong sarili. Ha? Come on. Seryosohin natin to. Come on. Hindi na itong panahon para tayo ay wala yan. No. Seryosohin natin ito. Sabi mo sa katabi mo, seryosohin na natin. Kung kayo magjowa ngayon at kayo may hindi magandang ginagawa, sabi mo sa kanya, maghiwalay na tayo. Kasi you will lead to destruction. Marami pong nakapokus sa self-love, self-respect, self-confidence, pleasures ng self. Puro kabaligtaran po niyan ang turo ng Biblia. Pero sabi ng social media, love yourself. Be confident on yourself. Basta enjoy ka at wala kang tinatapakan, okay lang yan. Buhay mo naman yan eh. Kalokohan po yan ng bulong ni Satanas na instant gratification. Ay ano sinasabi ng Bible? Hindi self-love. Sabi ng Bible, love your enemies. Hindi self-confidence lamang o self-respect. Kundi, look others more highly than yourself. Tingnan mo ang iba ng mas mataas kaysa sa'yo. Hindi lang self-confidence, kundi our confidence and our boasting is in the name of the Lord our God. At hindi lamang pleasure ng sarili, kundi deny yourself. Ay di kay kabaliktaran ng tinuturo ng Biblia ang ginagawa ng marami ngayon. Kaya kung hindi tayo gigisingin, hindi tayo bubuhusan ng mainit na, hindi tayo gigising. Sabi mo sa katabi mo, gising na. Abay, hanggang kailan ka pa ganyan? Pastor, nakakasakit ka na ha? Ay, buti nga. Matthew chapter 4 verse 6. Ano ba yung kalokohan ni Satanas na sinasabi niyan? He said to Jesus, if you are the Son of God, jump off! Because the scriptures say, God will command His angels to help you, and their hands will catch you, so that you will not hit your foot on a rock. Isa na namang kalokohan ni Satanas. Although biblically yan, sadyang may verse na ganyan, pero ang kanyang pangalawang mensahe para pagandahin ang daan papunta sa impyerno is impressing people. Kaya nga may TikTok para magpa-impress ka. Kaya may social media para i-post mo nang i-post doon lahat na magaganda. Sa totoo lamang, yung isang selfie mong ipinost, 100 ang nireject mo. 100 yung selfie mo. Iisa ang pinost mo. Bakit? Yung 99, hindi mo gusto. Ano ibig sabihin? Wala namang magpo-post sa social media ng pangit. Wow! At the moment, in Boracay. Aba, hindi alam bago pumunta ng Boracay, ilang kaskas sa credit card. Yung ipopost mo, nakarating po kami ng Boracay dahil ako po ay gumastos sa credit card ng walang pakundangan. Ipopost mo gayon? Hindi. Ang ipopost mo yung kayo'y nasa Boracay. At wala akong pinapatamaan dito, ha? Hindi ko gawain yon. Pero kung tinatamaan ka, salamat sa Diyos. Wow, ang ganda ng lugar. Dito. Ay, pastor, masama ba mag-post ng ganon? Hindi ko sinasabing masamang mag-post ng ganon. Ang sinasabi ko,
What is your intention? Sige nga. Bakit mo kailangang i-post yung ginagawa ninyo at yung mga pinagkainan ninyo? Yun po ang trabaho ko, ako'y vlogger. Kaya ba lang subscriber may 150? Whether we like it or not, sumasabay tayo sa takbo ng mundo of impressing people. I'm not saying masama maging vlogger, masamang mag-post na magagandang mga pinupuntahan at ginagawa. No. Ang question lagi ng Diyos dyan, what is your intention? To glorify me? Or to impress people? You are not, ito, gusto ko, ipicturan nyo ito lahat. Picturan nyo. You are not designed to please everyone. You are designed to please your Creator. Picturan nyo lahat yan. Wag ako. Ayoko na yan. Yun. Uulit-ulitin ko ito sa ating lahat. You are not designed to please everyone. You are designed and created to please your Creator. Tatanungin mo sarili mo, nagagawa ko ba yung design ko na i-please ko siya? Or am I doing this para aprubahan ng iba? Sabi po ng isang kasabihan, if you live in the approval of people, you will die in the rejection of them. Hindi mo kailangan magpa-impress sa kapitbahay mo, sa kaklase mo. Ako na lang po walang jowa sa aming klase. So what? Ako po yung binubuli, tinutokso. Hindi, ang Diyos ang katagapagtanggol mo. Dahil ikaw ang tumatayo sa dapat tayuan ng isang Kristiyano. May mga tao hirap mag-say no. Hindi ko na naipit na po kailangan nang gawin You can still be good. Ito, picturean nyo din. You can still be good and kind and still say no to people. Baka po pag nag-no ako sa kanila, sabihin nila ako hindi mabait. You are living to impress people. Baka po pag hindi ako sumunod, sabihin nila, yan pala ang Kristiyano, hindi marunong makisama. No. Come on, wake up, church. You can still say no, lalo na kung alam mong hindi tama, say no. Kung alam mong mauubos ang oras mo, say no. Dahil mahalaga ang oras mo Kung dadaling ka sa walang kakwenta-kwentang bagay, tapos uubusin lang ang oras mo doon, habang-haba yung nagkakape, puro naman marites. Ang pinag-uusapan, say no to that. Pwede ba pag may pinag-uusapang ibang tao, laging mong sasabihin, ay enough na, hindi yan ang ating topic. Ang pag-usapan natin ay kung paano magbubukas ng kumpanya na makakakuha ng flood control project. Ay, hindi din yun, hindi din. Ang pag-uusapan ninyo ay pahawang mga bagay na makakapag-uplift. Kayo pag may pinag-uusapang tao na alam mo namang hindi nyo dapat pag-usapan, ay kayo ba'y na-uplift? Ay ako'y sumasaya pagka ako'y nakakabalita ng ibang taong may ganitong issue. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka anointed marites. Ako'y sayang-saya pag ang pinag-uusapan ay buhay ng iba. Say no to that. May kausap pa po ba ako? Ang tawag ho dyan, impressing people. Aayon ka na sa kanila kasi sayang yung relasyon Baka ma-reject ako nila. You are not designed to please people. You are designed to please your Creator. So starting today, please start pleasing your Creator sa pamamagitan ng iyong buhay. Palakpakan natin si Lord, ang ating Creator. Hindi niya tayo ginawang robot. At ang pangatlo, Matthew 4 verse 9. The devil said, if you will bow down and worship me, I will give you all these things.
Ano ito? Sambahin mo lamang daw ako, sabi ni Satanas, kay Jesus, at ibibigay ko sa iyo lahat ng bagay na ito. Pastor, yan ay material possession. Yes, pero hindi yan ang pinaka-essence niyan. Kundi ano? Satan is imposing lies. Isang kasinungalingan na pag sinamba mo si Satanas, ibibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Satan is the father of lies. Kaya gusto niya lahat ng tao mamuhay sa kasinungalingan, magsalita ng kasinungalingan, maniwala sa kasinungalingan. Kasinungalingan po yung sumamba at ibibigay niya ang material abundance, ang fame, splendor, power. Kasinungalingan yun. Hindi, pastor, ibibigay din niya. Hindi ang word ibibigay. Ang word ipatitikim. Ipatitikim sa'yo yung hinanasa mo. Material abundance, fame, splendor, power, ibibigay sa'yo. Ipatitikim sa'yo. At pag ikaw ay hindi na makaalis, sa kanya ipapasok ang distraction. Ipatitikim, pero ang kapalit naman nito ay grabing misery, fear, and destruction. Sa totoo lang, mas mahirap po ang sumunod kay Satanas kaysa sa pagsunod sa Diyos. Kasi kay Satanas, sa una, kaunting saya. Sa huli, hinagpis. Kay Lord, may paghihinagpis man, pero sinasamahan ka ni Lord. Kahit hanggang tagumpay mo, kasama mo siya. Pag nalampasan mo yan, wow, kakaibang tagumpay, talagang magbibigay ng pleasure sa ating Creator. Dahil sasabihin mo sa dulo, Lord, salamat, di mo ako pinabayaan, di mo ako iniwan. Nanindigan ako sa principle mo, Panginoon. At dahil ako'y nanindigan, salamat, O Diyos, I have overcome. Nakakatuwa po yung mga istorya ng mga ikinakasal na parehas po silang walang karanasan. Piliin mo yung ganong testimony. Huwag mong piliin yung testimony na, tapos sa dulo, pinurify na ako ng Panginoon. Ang piliin mo, you have stayed pure until the end. Again, tanungin natin kung saan tayo iniligtas. Where have the faithful has been saved from where? Una, from undying worms and unquenchable fire. Ito ho, dito tayo iniligtas ng Diyos eh. Hindi namamatay na uod at hindi natatapos na apoy. Mark chapter 9, verse 47 to 48. And if your eye causes you to sin, gouge it out. It's better to enter the kingdom of God with only one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Word 48, where the maggots never die and the fire never goes out. Hindi daw ho namamatay ang uod at ang apoy ay hindi nawawala. Yan daw po ang description ng hell according to the book of Mark. Ano bang meron dyan? Uncontrollable weeping and gnashing of teeth. Walang tapos na pagngangalit ng ngipin at saka pag-iyak. Matthew chapter 13 verses 40 to 42. Just as the weeds are sorted out and burned in fire, so it will be at the end of the world. The Son of Man will send His angels, and they will remove from His kingdom everything that causes sin and all who do evil. And the angels will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pagngangalit ng ngipin at walang hanggang paghihinagpis. Ay, paano ho ako? Wala ho akong ngipin na eh. Exempted na ho ako dyan. Huwag kang mag-alala. God will provide. At ito ho ang pinakamatindi sa lahat. Unending absence of God. Wala ho si Lord doon. 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. He will take revenge on those who refuse to
to acknowledge God and on those who refuse to respond to the good news about our Lord Jesus. They will pay the penalty by being destroyed forever, by being separated from the Lord's presence and from His glorious power. Separated from the Lord's presence and from His glorious power forever. Minsan hindi natin nare-realize na sa buhay natin ito ngayon, kahit anong tago natin kay Lord, hindi ka makawala sa presence niya. Kung ikaw man ay nasa kasalanan o nasa katuwiran, the presence of Lord is always there. Yes, He is omnipresent sa mundong ito ngayon. Pero sa sunod na panahon na sinasabi dito, may penalty eh. Ang continuous rejection. Ibalik mo nga sa verse 8. Sino daw makakaranas niyan? Yung hindi nila ina-acknowledge ang Diyos, nire-reject ang Diyos, at hindi sila nagre-respond sa good news about our Lord Jesus Christ, hindi mo tinatanggap si Jesus sa buhay mo. Yan ang penalty, verse 9. Separation forever from the Lord's presence. Dahil pag nasa impyerno na, kahit anong hanap mo sa Diyos, wala na ang kanyang presensya. Karamihan ng Kristiyano nagiging pabaya, pinapawalang bahala ang kaligtasan kasi hindi niya naiintindihan kung gaano katindi ang sacrifice ni Jesus Christ sa cross para lang hindi tayo malaglag sa kaparusahang ito. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Eh bakit kailangan pa mamatay ni Kristo? Pwede namang hindi na. Pwede naman ituro niya lang ang kaligtasan. Maniwala kayo sa akin. At aalis na uli siya. Hindi niya na kailangan mamatay. Pero bakit ginawa niya yon? Dahil ang kasalanan po'y may kakaakibat na sumpa na kailangan nating pagbayaran. At walang ibang qualified na magbayad nito, kundi sariwang dugo ng isang Diyos na hindi nagkasala. Kaya kailangan si Jesus Christ may over ang kanyang sarili, matigis ang kanyang dugo sa cross of Calvary. Para sa lahat ng taong makasalanan, mawala ang sumpa. At ano yung sumpa na yon? Forever separation from God. Kahit si Lord, hindi niya binaypas ang proseso. Nakasangla tayo sa impyerno, pero may tumubos gamit ang kanyang sariwang dugo. Walang iba kundi si Jesus. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kung noon nakasangla ang buhay mo sa impyerno, I want to tell you now, kung may pananampalataya ka sa nag-iisang anak ng Diyos, hindi ka na nakasangla sa impyerno, ikay tinubos na ng kanyang dugo. Hindi yun ang destiny mo. Ang destiny mo ay ito. Pero hindi dyan natapos. Minsan tinatapos na natin sa John 3:16 eh. Ang ganda pa ng 17 to 21. Verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sa second coming ni Lord, hindi na siya magliligtas kagaya dati, but to judge the world. Verse 18, whoever believes in Him is not condemned. Hindi na daw mapapahamak ang nananampalataya. Taas ang kamay ng nananampalataya. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. The word here is believe. Sabihin po natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Believe. Mas malakas. Believe. Yan ang kailangan mo, hindi yung magpakabait ka lang. Maging mabuting tao. Kasi ang pagiging mabait at mabuti mo ay bunga ng iyong believe. Believe saan? In the name of God's one and only Son. Walang ibang pangalang ibinaba sa lupa na naksukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus lang. Palakpakan nga natin si Jesus. Come on. Verse 19. Ito na daw ang verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Saan ka po nagkakaroon ng meeting ang mga gagawa ng krimen? Alam ka naman sa Jollibee. Doon sa safe house.
na walang ibang may alam. Doon pinaplano ang lahat. Because kapag alam na mali, mamumuhay talaga sa dilim. Pero kapag alam niya, kailangan niyang makaahon mula dyan, pupunta ka sa liwanag. Verse 20, everyone who does evil hates the light. Kita nyo? Sino ba ang light? Who is the light of this world? Si Jesus. At sabi dito, kahit pa merong mga taong nanampalataya na may pagkakataon that they still hate the light. And will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Hindi daw sila pupunta sa liwanag kasi gusto nilang itago yung mga maling ginagawa. Kahit pa sinabi mo na sa kanya, sige na, sabihin mo na kung ano yung ginagawa mo. Ayaw pa rin. Bakit? Takot na ma-expose sila. Hindi nila alam, your exposition is a blessing. Yung ma-expose ka sa iyong maling nagagawa is a blessing from God. Kasi sabi ni Lord, tapos na ang pagpaparusa ni Satanas sa iyo. Ako naman ang bahala sa iyo ngayon. Kung ikaw ay natuklasan na may nagawa kang hindi maganda, ay okay yun. Buti na lamang kasi mapapatigil na yun kasi si Lord na ang bahala sa iyo. Kaya nga, huwag mong intayin na ma-expose ka pa sa malakihan. Ngayon pa lamang, umpisahan mo na magbagong buhay. Lumapit ka na sa liwanag. Pag na-expose na yan sa liwanag, wow! Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ito kasi ang danger eh. Gusto ko pakinggan nyo maigi before I close. Not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag kay Lord ng Lord ay aakyat ng langit. Only the ones who obey my Father in heaven will get in. Ano daw ba yung kalooban ng Diyos? Who obey the Father in heaven? Ang kalooban ng Diyos makikita sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. That your lives be living sacrifices, holy and pleasing. And that is the will of God in your life. Ngayon, verse 22. On the day of judgment, many will call me their Lord. They will say, we preach in your name, and in your name we force out demons. Nag-deliverance pa yan. And work many miracles. May mga gumaling nung siya ang nag-pray. Pero pagdating doon, sabi ni Lord, but I will tell them, I will have nothing to do with you. Get out of my sight, you evil people. Ang pinaka nakakalungkot sa lahat, napagod ka, naglingkod ka sa mundong ito, sa Panginoon. Pero sa dulo, sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Why? Hindi ka pwedeng magpanggap eh. Kahit ikaw ay may nangagawang kasalanan, namumuhay sa kasalanan, pag nag-pray ka sa tao, gumagaling. Bakit? Kasi anointing ni Lord yun eh, siya yun eh. Hindi naman ikaw eh. Any willing vessel, pwede niyang gamitin. Kahit nga bato, pwedeng magpuri sa kanya. Kaya wag mo sasabihin na, ang laging titingnan niya sa iyo, ginawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Ay ano kayong kalooban ng Diyos? Mamuhay ng may kabanalan. That is the will of God in our lives. Yun ang calling mo. Ang calling mo ay mamuhay ng may kabanalan. Tinawag ka para mamuhay ng may kabanalan. That's the calling of God sa atin. Para pagdating sa dulo, wag niyang sabihin na, wala akong nakikilalang kagaya mo. You are evil in my sight. Kaya please, ngayon pa lamang, ayusin na natin. Amen ba? John chapter 3 verse 21. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what I have done has been done in the sight of God. Kung namumuhay ka sa katotohanan, pumunta ka sa liwanag para makita doon na ang ginagawa mo ay para sa Kanya, kaluwalhatian. Ano naman ang pangako sa mga faithfuls? The faithfuls are saved for. Revelation chapter 7 verse 16 to 17.
They will never be hungry or thirsty. Para sa atin daw ito. They will never be scorched by the heat of the sun. For the Lamb on the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of life-giving water. And God will wipe every tear from their eyes. Unending joy and provision. Dito ka ipine-prepare ngayon ng Diyos. Habang nandito ka sa lupa at nagtiis ka na mamuhay ng may kabanalan, nahihirapan tayo, pero nananatili tayo, dito ka kanyang inilalaan sa unending joy and provision. Hindi ka na daw magugutom muli, hindi ka na mauuhaw muli, hindi ka na maiinitan ng mainit na araw. Iinom ka sa springs of life-giving water. At papahirin ng Diyos ang bawat luha mo. Alam mo ba na ang luha mo ngayon ay iniipon niya sa bote? Do you know that God is saving all your tears in a bottle? At lahat ng yan, naiyak mo, whether for Him or not for Him, iniipon niya. At lahat po yan, papalitan niya. Unending joy and provision sa piling niya. And lastly, Revelation 21 verse 3 to 4. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now among His people. He will live with them, and they will be His people. God Himself will be with them." Yung pa lamang essence na kasama mo ang Diyos ay grabe ng biyaya at blessing. Kaya habang dumadaan ka sa matinding pagsubok dito, praise God, hindi ka iniiwan talaga ng Diyos. Siya'y nakamasid sa'yo. Tinaabangan niya kung magdidesisyon ka ng tama. Inaabangan niya kung ina-apply mo, kung naririnig mo every Sunday. Inaabangan niya kung kahit nahihirapan ka, lalakaran mo ang kabanalan. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. Kabaligtaran ito nung kabila eh. Sa kabila, unending sorrow. Walang katapusang pag-iyak, walang katapusang pagnangalit ng ngipin, walang katapusang paghihirap at paghihinagpis. At ang sabi doon, kapag nandun na tayo sa piling ni Lord, all these things are gone forever. Woo! Finally, masasabi mo, Lord, salamat, because there is unending joy in God's presence. Never mo nang mararanasan ang kalungkutan, ang pagluha, ang paghihinagpis, ang rejection, because this is what we are being saved for. Dito tayo inilalaan ng Diyos ngayon. So sa lahat po ng gustong maranasan ito sa kanyang buhay, please, ako na po'y nagmamakaawa sa inyo. As your pastor, I am pleading. Nagmamakaawa ako sa inyo. Please, huwag niyong sayangin ang buhay sa lupang ito. Kaya po ako naiyak kanina nung umpisa while I was praying because I really sense ang pagsama ng Diyos sa ating kalagitnaan eh. Alam nyo ba, buong linggo po akong halos may sakit. Mula ba nung last Sunday, nakatayo po ako dito, for God's glory, ako po ay masama ang pakiramdam. Bakit po nagsasabi, hindi naman po halata, pero deep inside, ang hirap po. Nung second service nga po, halos parang gusto ko na pong matulog dito. At kagabi, masakit pa po ang lalamunan ko. I was planning to say na, rebelde, balta na lang ako ni Pastora Sab. Pero alam nyo, nanampalataya ako na ito'y galing kay Lord. Lord, kung para sa inyo talaga to at para sa tao, sa kinabukasan, pagising ko, I am well. Alam nyo, pagmulat ng mata ko, walang sakit ng lalamunan. As in zero. At pag ako'y naliligo, ako'y nilalamig kanina, I felt
the rush of the Holy Spirit, the fire. Kaya nais ko sabihin sa inyo, for God's glory, this is the message of God for us. Si Lord talaga po nangungusap ngayon. Iniligtas ka mula sa matinding kahirapan para ihanda sa walang hanggang piling niya. It will all be worth it. Pwede ba tayong tumayo ngayon? Kapag po tayo ay sumasamba sa Diyos, may kakaiba pong pagbuhos lagi. Iba yung mag-isa ka, iba yung magkakasama tayo, naiisa ang puso. Kaya masaya tayo pag itinatama ni Lord. At pagkatapos mong maintindihan at magsuko sa Kanya, grabe ang kapalit nitong pagbuhos sa iyo ng Kanyang presensya. So right now, hihingin natin ang buhos niya. Pero bago yon, umamin ka muna kay Lord. Sinong pipiliin mo ngayon? Anong daan ang pipiliin mo? Yung daan na mukhang maganda, pero sa dulo, distraction? O yung daan na kahit malubhak, mahirap, pero sa dulo, unending joy in His presence. Sabi po ng awitin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. aming Ama. Pwede ba magseryoso na tayo, mga kapatid? It's not the time to fake God. Ikaw ang tunay na dakila Come on. sa mundo. It's the time to change, Ikaw ang haring nagmahal ng be reconciled. mundo. Ginawa mo Lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Come on. Walang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparidigan nais mo. Come on. Citizens of heaven, sing. Ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, Panginoong sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama.
Kung namumuhay ka pa sa kadiliman, kung may kadiliman pa sa puso't isipan mo, the light is now coming to your life. Huwag kang matakot. It's a blessing na makita mo ang dilim sa buhay mo. Let the light of Jesus flow now. Sabihin po natin, ilagay natin ang ating mga kamay sa dibdib. Kung buong puso kang lumalapit talaga sa Kanya, sabihin po natin ito, Panginoong Jesus. Sige, lakasan mo, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang buhay ko. Salamat, Panginoon. At iniligtas mo ako mula sa apoy ng impyerno. Lord, tulungan mo po ako namumuhay sa kabanalan at sa katuwiran at sa liwanag mo. Lord Jesus, patawarin mo ako kung ako'y nagmalabis at ako'y nang-abuso at nagkulang ng biyaya mo. Lord, iniimbitahan kita sa aking buhay. Come into my life. Be my Lord and my Savior. Salamat, Lord God. Hindi ako citizen ng impyerno. I am a heavenly citizen. Mananampalataya ako sa iyo, Panginoon. At ako'y magpapatuloy sa paglakad sa kalooban mo. Itinatakwil ko. Sige, lakasan mo. Itinatakwil ko ang sumpa ng kasalanan sa aking buhay, sa aking pamilya, sa lahat ng meron ako. Pinuputol ko na ang ugnayan namin ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Wala siyang karapatan o espasyo sa buhay ko. Mula ngayon, Lord Jesus, my life is yours. Use me for your glory alone. I will share the gospel to my classmates, to my workmates, to my family, and to my community. I love you, Lord God. I love you, Jesus. And I love you, Holy Spirit. In Jesus' name, I surrender my life to you. Again, I surrender my life to you. In Jesus' name. Amen. Lord, hear our cry. Bless our declarations today. And I declare, no one here in this worship hall, and even those who are watching us online, walang sino man dito ang lalakad sa daan ng masasama. Lahat kami lalakad ayon sa kabanalan at katuwiran sa pangalan ni Jesus. We glorify your name, Lord, as we claim the answered prayers. Let there be healing now, deliverance, at salamat, O Diyos, sa provision na dumadaloy. To you all the glory. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng malakas na, Amen. Yes, in Jesus' name, Amen and Amen. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, congratulations. Super blessed ka.